Hetong siste guys. Okay na ako, magaling na ako. So sana Lord, di na babalik. Please. So ngayon is, nandito pa rin ako nagtatrabaho. So mag-iipon ako kasi syempre, yun na, walang nagmamahal. Walang nagpapahalaga, walang tumutulong. Ganun lang. Sariling sikap. Mga kapatid ko kasi may mga sariling pamilya. Ako pa pinakamatanda tapos ako alagain. Di ba nakakahiya? Ayun guys. Kaya kung may nararamdaman kayong masakit, lalo na sa tiyan or whatever, guys, magpa-doktor na kayo agad para malaman at maagapan. Lalo na dito sa Hong Kong, kung may nararamdaman malala, yung feeling nyo malala na siya or laging bumabalik na sakit, pa-check up na kayo para may record na kayo sa hospital. If ever pang kailangan maoperahan kayo, at least naka-queue, nakapila ka na doon. Kasi pag hindi, wala kang record sa hospital, mag-i-start ka. Ang schedule nila ng mga laboratory, guys, grabe. After 1 year. Pag magpa-CT scan ka, after 1 year. Ganun. Sa x-ray, after 1 year. Ganun ang schedule dito. Tiis-tiis lang. Tsamba na lang pag wala pang nangyari sa'yo. Ay. Pero okay na ako. Thank you. Thank you talaga sa mga amo kung sobrang bait kahit nagsisigaw-sigaw sa silang magpapamilya. Hindi naman ako yung sinisigawan. And guys, kaya mag-ingat tayo, palaga ng ating sarili, bantayan ng ating kinakain. Minsan pwede naman mag-cheat, pero hindi lagi para hindi tayo i-cheat ng ating mga nararamdaman, diba? Yun lang. Ayun, ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Eto guys, ilang taon na ako dito sa Hong Kong? Kape tayo. 2011 ako pumunta dito sa Hong Kong, September noon. September 27, 2011. So, kasi dati, barangay treasurer ako dati sa aming lugar. So, nakapagsilbi ako ng 1 year na barangay treasurer kasi hindi ko natapos yung aking contract. Kasi nga guys, kinuha ako ng kapatid ko na si Banji. Kinuha niya ako dito. Hinanapan niya ako ng amo. So, yung amo ko noon is best friend ng amo niya. So, 2011, flight na ako dito, papunta dito. Maraming struggle, yung first year ko, daming iyak kasi syempre yung parang feeling ko hindi, lalo na pag nakahawak ako ng punas, nagpupunas ako kasi noon yung amo ko noon hindi ako pinapayagang gumamit ng map. So nakaluhod ka na nagpupunas doon sa sahig, ganun. So kasi September pumasok na ako sa amo ko, October siya nanganak. So, ang daming paghihirap, adjustment. Lalo na nung umuwi siya galing hospital na nanganak. Ay, grabe. Halos gabi-gabi ako umiiyak guys. Sobrang kasi syempre normal. Ugali niya ganun na nga. Tapos lagi pang galit. Grabe. Ayun, daming iyak, pero 4 months ko pa lang noon. Hinamon ko na siya guys na terminate na niya ako. Hindi ko na kaya. Ganun. Terminate mo na lang ako, hindi ko na kaya. Baka yung sasahurin ko kulang pampagamot ko sa utak kong baliw na. Ginanon ko yung amo ko. Tapos ang bahay namin nun, 48th floor. So, sabi ko, ma'am, sabi ko, muntik na akong tumalon dyan. Sabi ko, masyadong mabunganga lang. Thank you. Masyadong mabunganga yung amo ko nun. Mas bata sa akin. Tapos, nagtagal naman ako. Kailangan magtiis kasi yung kapatid ko, best friend,
amo niya, best friend niya. So, kung ano yung kasalanan ko, sinasabi niya doon sa best friend niya, yung best friend sinasabi niya kay Banji. Tapos, ayan guys, mag 15 years na ako dito. Pero wala pa akong ipon. Gastador ako eh. Okay lang yun. Alam nyo guys, ayokong mahirap kasi umuwi sa Pilipinas. Wala kang aasahan, kundi sarili mo lang. Dito na lang kahit sinisigawan ka, may dollar ka, diba? Tiis-tiis na lang. Ako, ganun na lang buhay. Magtiis. Tiis-tiis.